Hindi naiisa ang tunog ng pag-ubo ni Don Anding sa malaking mansyon. Sa mga sumunod na linggo, matapos ang matinding gabi na yon, tila may nagbago. Ang dating tahimik at malayo niyang presensya ay unting nabubuwag. At si Ligaya ang sentro ng pagbabagong iyon. Nagsimula sa simpleng pagtatanong. Isang umaga, habang inihahanda ni Ligaya ang kanyang lugaw na may tinapa-flakes, nagtanong si Don Anding, "Kumusta ang pagluluto mo?" "Iya, nasanay ka na ba sa mga pagkain dito sa Maynila?" Napangiti si Ligaya. "Ay opo, Don Anding. Iba po talaga sa Batangas, pero marami rin naman pong masarap dito. Pero iba pa rin po ang lasa ng lutong bahay sa probinsya. Sa Batangas ka nga pala galing, hindi ba?" Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, tila may inaalala. "Anong meron sa Batangas nyo?" "Naaalala ko ang mga barako at ang mga taal. Mula noon, nagiging mas mahaba ang kanilang pag-uusap. Hindi na lamang tungkol sa gamot o sa schedule ng pagkain. Nagkukwento si Ligaya tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang inay, Aling Nena, ang mga nakababatang kapatid na umaasa sa kanya, ang simpleng buhay sa kanilang bukirin, ang hirap ng buhay doon. Ngunit ang damdamin ng pagkakaisa sa komunidad. Inilarawan niya ang sariwang hangin, ang amoy ng kape sa umaga, ang ingay ng mga manok, at ang kapayapaan ng mga bukirin. Para kay Don Anding, ang mga kwento ni Ligaya ay parang sariwang simoy ng hangin sa loob ng kanyang nakakulong na mundo. Si Ligaya, sa kanyang bahagi, ay natutong makita sa likod ng tigas ng mukha ni Don Anding ang isang kaluluwang matagal nang nag-iisa. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, lalo na kapag nagkukwento siya tungkol sa ina niya. Unting nabuo ang isang ritual sa pagitan nila. Tuwing hapon, pagkatapos ng merienda, magkasama silang uupo sa asotya, ang malaking balkonahe na tanaw ang luntiang hardin ng mansyon. At doon, babasahin ni Ligaya ang dyaryo kay Don Anding. Hindi nagtagal, ang pagbasa ay nagiging pahingahan para sa mga kwento. "Pasahin mo ang tungkol sa ekonomiya, Ligaya," sabi niya minsan, "para alam mo kung paano gumalaw ang mundo sa labas." Pagkatapos, siya mismo ang magkukwento tungkol sa mga pinagdaanan niya sa negosyo, ang matinding pagod, ang sakripisyo, ang mga pagkakamali, at mga tagumpay. Minsan, may bahid ng pagsisisi sa kanyang boses, lalo na kapag ang paksa ay tungkol sa pamilya o sa mga oportunidad na hindi niya nasuklian. "Marami akong pinagsisihan, Ligaya," bulong niya isang gabi habang papalubog ang araw. Ang mga kulay kahel at lila ay sumasayaw sa langit. "Masyado akong naging abala sa pagbuo ng mga bagay na material at nakalimutan ko ang mga tunay na kayamanan." Nakinig lang si Ligaya, ang kanyang puso ay nakaramdam ng kirot para sa matandang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pagbabagong ito kay Don Anding ay hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ni Dr. Elena Santiago, ang kanyang personal physician at matalik na kaibigan. Isang hapon, pagkatapos niyang suriin si Don Anding, pinatawag niya si Ligaya sa kusina. "Ligaya, anak," sabi ni Dr. Lena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. "Napansin kong mas gumaan ang pakiramdam ni Don Anding simula nang dumating ka." May buhay kulit ang kanyang mga mata. Nagulat si Ligaya. "Salamat po, Doktora. Inagawa ko lang po ang trabaho ko." Ngumiti si Dr. Lena. "Mas higit pa sa trabaho ang ginagawa mo, Ligaya. Malaki ang tulong mo sa kanya. Pero, anak, ingat ka. Hindi lahat ng nasa paligid ni Don Anding ay may dalisay na hangarin." Tumingin siya kay Ligaya ng makahulugan, lalo na si Marco,
Napaisip si Ligaya. Si Marco. Ang apong lalaki ni Don Anding na mas madalas nang dumadalaw ngayon. Kada pagbisita niya, ramdam ni Ligaya ang pagiging bantulot nito. Nagtatanong ito ng mga bagay tungkol sa kalusugan ni Don Anding, sa mga kilos nito, na tila naghahanap ng butas. Isang hapon, inabutan siya ni Marco sa pasilyo. Kumusta, Ligaya? Mukhang paborito ka na ni Loloa. Lahat na lang ikaw ang pinapagawa. May bahid ng pamungutya sa kanyang boses. May nais ka bang sabihin sa akin tungkol sa kalagayan ni Lolo? Sabihin mo lang, mas makakatulong tayo kung alam natin ang lahat. Kinilabutan si Ligaya sa ngiti ni Marco. Ayos naman po si Don Anding, Sir Marco. Sumusunod naman po siya sa gamot at pinipilit ko po siyang kumain. Hindi nasiyahan si Marco sa sagot niya. Iyon lang ba? Sigurado ka? Hindi ba may kakaiba kang napapansin? Lalo na sa kanyang pag-iisip. Wala naman po, sir. Tugon ni Ligaya, matatag ang boses. Malinaw pa po ang isip ni Don Anding. Mula noon, mas ramdam ni Ligaya ang pagbabago ng trato ng ibang mga kasangbahay. Ang ilan ay umiiwas na makipag-usap sa kanya. Ang iba naman ay nagbubulungan kapag dumaraan siya. Narinig niya minsan si Manang Fee, ang matagal ng tagapagluto sa mansyon, na nagsasabi sa isang kasambahay, tingnan mo naman ang Ligaya na yan. Ang bilis makalimot sa kanyang pwesto. Akala mo kung sino na. Alam ni Ligaya na gawa iyon ni Marco. Naghasik siya ng pagdududa at unting lumalawak ang agwat sa pagitan niya at ng ibang mga tauhan sa mansyon. Ngunit hindi niya iyon ipinaalam kay Don Anding. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip ng matanda. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, matapos bigyan si Don Anding ng gamot, narinig niya ang isang pamilyar na boses na bumulong sa kanyang pangalan. Ligaya, lumingon siya. Si Don Anding. Nakatayo ito sa kanyang pinto. Nakasuot ng batkarobe. Ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay nanatiling maliwanag sa kabila ng lambong ng lungkot. Don Anding, bakit po gising pa kayo? Kailangan niyo nang magpahinga, sabi niya, at agad lumapit para alalayan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan ni Don Anding ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay malamig at manitis, ngunit ang hawak ay may kakaibang bigat. Ligaya, bulong niya, muli, ang kanyang tingin ay matalim na nakapakos sa kanya. Ang bata ay pinapaalala niya sa akin ang isang tao. Napakunot ang noo ni Ligaya. Sino? Ano? Anong bata? Bago pa siya makapagtanong, bumitaw si Don Anding sa kanyang kamay at naglakad pabalik sa loob ng kanyang silid. Iniwan si Ligaya na nakatayo. Ang kanyang isip ay gulo sa misteryosong pahayag ng matanda. Ang kamay niya ay nanginginig pa rin at sa unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang koneksyon kay Don Anding na hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang koneksyon na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib, na tila isang hudyat ng mga darating pang mangyayari. Ang lumang mansyon Vergara ay nakatayo sa isang burol, isang patunay na yaman at kasaysayan, ngunit kasama rin ang taglay nitong kalungkutan. Ang arkitektura nito, isang timpla ng estilong Kastila at Pilipino, ay nagtatampok ng malalapad na arko, matatayog na haligi, at makapal na pader na tila may kinikinkim na libong kwento. Palawak ang bakuran, na paliligiran ng luntiang hadin, na puno ng mga halaman tropikal, mga matatandang puno ng mangga, makulay na bougainvillea, at mababamong sampag-ita
Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda nito, may taglay itong isang matindi at tahimik na simponya ng pananahimik. Kahit sa kalagitnaan ng araw, may bahid ng dilim ang bawat sulok. Tila inililibing ang mga alaala ng isang nakaraan na ayaw mamatay. Sa loob ng malaking sala, na may mga antigong muebles at mamahaling dekorasyon na natatakpan ng malalim na alikabok ng panahon, abala si Ligaya Torres. 22 taong gulang, nakasuot siya ng simpleng uniform ng katulong. Ngulit maayos at malinis. Hawak niya ang isang basang tela, dahang pinupunasan ng makintab na ibabaw ng isang lumang aparador na nara. Hindi lamang ito trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang paraan upang magpadala ng pera sa kanyang inay Aling Nena at mga nakababatang kapatid sa kanilang maliit na bayan sa Batangas. Ang pagod ay palaging naroon sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay matatag, puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang matinding at humahagilap na pag-ubo ang biglang umalingaw mula sa silid. Tulugan ni Don Alejandro, Anding Vergara. Ito ay tunog ng isang labanan, ang isang katawang sumusuko. Napahinto si Ligaya sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay agad bumilis. Hindi na bago ang tunog na ito. Ngunit sa bawat pag-ubo, tila may bagong bigatang pumipiga sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid. Ang mga hakbang niya ay walang ingay sa mamahaling Persian rug. Naabutan niya si Don Anding, 68 taong gulang, na nakahiga sa kama. Pinipilit huminga. Ang kanyang mukha ay maputla, halos asul, at ang kanyang manipis na katawan ay naninginig sa matinding pagpipilit. Ang mga mata niya na dati matalas at puno ng talino ng isang South may billionaire, ay ngayon ay halos nakapikit, nagpupumiglas sa kadilinan. Ang kanyang kalusugan ay matagal nang humihina dahil sa cancer na kumalat na sa buong katawan, ngunit ang bawat atake ay tila mas malala kaysa sa nauna. Walang aalinlangan si Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at maagap. Inabot niya ang emergency kit na palagi niyang inihahanda sa tabi ng kama. Don Anding, umina po kayo ng malalim. Dahan po, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, isang angkla sa gitna ng unos. Dinurog niya ang tableta, inihanda ang tubig, at maingat na inihain sa kanya. Pagkatapos, dahan niyang iniharap ang matanda sa kanyang dibdib at hinaplos ang likod nito, gamit ang isang teknik na itinuro sa kanya ng doktor. Ang bawat haplos ay may pag-aalaga na parang sinusubukan niyang ipasa ang kanyang lakas sa mahina ng katawan ng matanda. Dahan, unting kumalma ang paghinga ni Don Anding. Ang aso sa kanyang mukha ay unting nawala, napalitan ng pamilyar na kaputak. Mahina siyang umubo, ngunit na yun ay may kontrol na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagod na pagod, ngunit may bahid ng kapayapaan. Naramdaman ni Ligaya ang unti-unting pagluluwag ng kanyang tensyon. Umayos siya ng upo, ngunit nanatili sa tabi ni Don Anding. Siya ang pangunahing tagapag-alaga ng matanda, isang responsibilidad na lumagpas sa simpleng pagiging katulong. Pagkatapos ng ilang minuto, dahang ininulat ni Don Anding ang kanyang mga mata. Tumitig siya kay Ligaya. Hindi ito ang karaniwang tingin ng amo sa kanyang katulong. Mayroong kakaibang paghalong gulat at pagsusuri. Tila ngayon lang niya nakita si Ligaya, hindi bilang isang mukha sa background ng kanyang buhay, kundi bilang isang essential na presensya na nagligtas sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit isang bahagyang pagtango ang kanyang ginawa. Isang simpleng galaw
na nagdala ng mas malalim na kahulugan. Ito ay isang pagkilala, isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Nagpatuloy si Ligaya sa kanyang trabaho, may profesionalismo. Ngunit sa kanyang kaibuturan, naramdaman niya ang isang banayad na pagbabago sa pagitan nila. Ang dating distansya, kahit na bahagya, ay tila nabawasan. Ang hangin sa silid ay hindi na kasing bigat at may kakaibang kapayapaan na sumabay sa tahimik na pag-ubo ni Don Anding. Hindi nagtagal, isang malaking itim na Mercedes ang huminto sa driveway ng mansyon. Lumabas mula roon si Marco Vergara, ang 33 taong gulang na apo ni Don Anding. Guwapo, may tindig ng isang matagumpay na negosyante. Suot ang isang designer suit na sumasalamin sa kanyang katayuan. Ngunit sa likod ng mapaninlang na ngiti, ay mayroong matalim na tingin na parang laging naghahanap ng butas. Ang bawat pagbisita niya ay tila may kasamang tensyon, isang hindi nakikita na espada na nakasabit sa itaas. Nadatnan niya si Ligaya na palabas sa silid ni Don Anding. Hawak ang mga ginamit na kasangkapan sa pangangalaga ng matanda. Tumingin si Marco kay Ligaya, ang kanyang mga mata ay nagtagal ng higit sa nararapat, puno ng pagsusuri, paghamak, at pagdududa. "Oh, Ligaya," sabi niya, ang kanyang boses ay makinis at malamig. "Ikaw pala. Mukhang hindi ka na umaalis sa tabi ni Lolo." "Aha." Hindi ito isang tanong, kundi isang puna, isang pagsubok. Kumusta ang kalagayan niya? Ano ang mga bagong kaganapan sa kanyang schedule ng gamot? Mayroon ka bang napansin na kakaiba sa kanyang pag-iisip? Halimbawa, naramdaman ni Ligaya ang lamig ng kanyang boses. "Ayos naman po si Don Anding, Sir Marco. Medyo inatake lang po siya ng matinding ubo kanina, pero nakarecover na po. Sinunod ko lang po ang utos ni Dr. Elena." "Na-recover?" May pagdududa sa boses ni Marco. "Ganoon ba? Pero Ligaya, alam mo, sa edad ni Lolo at sa kalagayan niya, mahalaga ang bawat detalye. Lalo na't ikaw ang pinakamalapit sa kanya, hindi ba? Parang pamilya ka na dito sa bahay." Ang salitang pamilya ay binitawan niya na may bahid ng pagmamaliit na tila isang patalin na inihagis. Marami ang nagtataka sa kung gaano ka nakagaan sa loob ng mansyon. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang napapansin o hindi mo nalalaman ang lahat ng nangyayari. Kalmado pa rin si Ligaya, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang naninginig. "Inagawa ko lang po ang trabaho ko, Sir Marco. Inaalagaan ko po si Don Anding ayon sa utos niya at ni Dr. Elena." Malinaw po ang isip ni Don Anding at sa awa ng Diyos, malakas pa rin po ang kanyang loob. Ngumiti si Marco, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon ba? Sana nga. Dahil ang kalusugan ni Lolo at ang kanyang kapakanan ay napakahalaga para sa ating lahat, lalo na para sa kanyang pamilya." Muli niyang binigyan ng diin ang salitang pamilya. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Ligaya, puno ng matalim na pahiwatig. Tumalikod siya at naglakad patungo sa silid ni Don Anding. Iniwan si Ligaya na nakatayo sa pasilyo. Ang mga salita ni Marco ay umaalingaw sa kanyang isipan. Ang eksenang iyon ay tiya isang laging nag-uudyok na babala. Sa gitna ng laging tahimik at uminog na buhay ni Don Anding at ang malalim na pag-iisa na nakita ni Ligaya sa kanyang mga mata ay mayroon ng nagkukubling aninaw. Ang dingin ni Marco, ang kanyang mga salita, ang tensyon sa hangin, lahat ng ito ay nagbabanta ng isang hindi pa nalalagtad na kaguluhan, isang bagyong unting namumuo sa mga nakatagong sulok ng Mansyon Vergara. Ang dilim ng gabi ay dahang lumisan, nagbigay
daan sa isang bagong araw sa Mansyon Vergara. Ngunit ang bagong araw na ito ay tila may dalang kakaibang init. Mula nang maganap ang matinding pag-ubo ni Don Anding at ang sunod na mapanuyang pagbisita ni Marco, isang tahimik ngunit malalim na pagbabago ang naganap sa pagitan ni Ligaya at ng matandang bilyonaryo. Hindi na lamang limitado sa mga utos tungkol sa gamot o pangangailangan ng kanilang pag-uusap. Isang umaga, habang inaayos ni Ligaya ang mga bulaklak sa bus, sa sala, narinig niya ang boses ni Don Anding, hindi na kasing lamig tulad ng dati. Ligaya, halika rito, sandali, awag niya mula sa kanyang upuan sa balkonahe, kung saan tanaw ang malawak na hardin. Lumapit si Ligaya, may pagtataka sa kanyang puso. Ano po yon, Don Anding? Umupo ka, sabi ng matanda, iginagala ang kanyang mata sa malawak na bakuran. Sabihin mo sa akin, saan ka ba galing? Anong meron sa inyo sa Batangas? Dahang naupo si Ligaya sa silyang katapat ni Don Anding. Sa simula, aatubili siya, sanay sa profesional na distansya. Ngunit ang tingin ni Don Anding ay may kasamang anyaya, hindi utos. Kaya nagsimula siyang magkwento. Ikunuwento niya ang maliit nilang barangay, ang amoy ng sariwang lupa, pagkatapos ng ulan, ang ingay ng mga manok at baka sa umaga. Ikunuwento niya si Aling Nena, ang kanyang inang matiyaga, at ang kanyang mga nakababatang kapatid na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa amin po, Don Anding, kakaiba ang buhay. Simple lang po. Nagtatanim kami ng kape at gulay. Ang mga tao po ay malapit sa isa't isa. Parang isang malaking pamilya. Paliwanag niya, may ngiti sa kanyang labi habang binabalikan ang mga alaala. Pero mahirap po ang buhay. Kailangan po tagang magsipag para lang may mailagay sa hapag, kainan. Tahimik na nakinig si Don Anding. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ligaya. Ang bawat salita, bawat emosyon ay tila sumisipsip sa katahimikan ng mansyon. Ramdam ni Ligaya na ang kanyang mga kwento na puno ng pagiging totoo at katotohanan ay parang isang sariwang hangin sa loob ng lumang, maalikabok na mundo ng matanda. Simula noon, naging bahagi na ng kanilang araw. Araw ang mahahabang uusap. Tuwing umaga, pagkatapos niyang ayusin si Don Anding at bigyan ng gamot, babasahin ni Ligaya ang mga balita sa dyaryo para sa kanya. Hindi lamang pagbabasa, minsan magtatanong si Don Anding tungkol sa opinyon niya sa mga isyu o magbibigay siya ng kanyang sariling komento na kung minsan ay may bahid ng pagtabigo sa kalagayan ng bansa. Nagustuhan din ni Don Anding ang mga simpleng pagkain na inihahanda ni Ligaya. Isang beses, naghanda siya ng ginataang gulay na may sitaw at kalabasa, isang paboritong ulam nila sa Batangas. Sa simula, aatubili ang matanda, sanay sa masasarap, ngunit kadalasang matabang na pagkain ng chef ng mansyon. Ngunit matapos tikman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masarap ito, Ligaya. Iba ang lasa. Parang may pagmamahal. Ngunit ang pinakahihintay ni Ligaya ay ang paglubog ng araw. Tuwing hapon, magkasama silang uupo sa balkonahe. Tanaw ang unding pagbaba ng araw sa kanluran, nagpipintalang kulay kaya at pula sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, mas nagiging bukas si Don Anding. Ikukuwento niya ang mga bahagi ng kanyang nakaraan, ang simula niya bilang isang simpleng manggagawa, ang hirap na dinanas niya para makabangon, ang mga negosyong itinayo niya mula sa wala. May mga sandali ring bumubuntong, hininga siya,
Ikinukuwento ang mga pagkawala ang kanyang asawa at ang anak na kanyang hindi nabanggit ng detalyado. Tila isang sugat na ayaw pang humilong. Ang yaman. Hindi ito laging nagdudulot ng kaligayahan, ligaya. Sabi niya minsan, ang kanyang boses ay puno ng bighati. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang linggo, dumating si Dr. Elena Santiago para sa kanyang regular na check-up. Si Dr. Elena, 40 taong gulang, ay hindi lamang doktor ni Don Anding. Isa rin siyang matalik na kaibigan na nakasaksi sa mahabang kasaysayan ng kalungkutan ng matanda. Habang kinakausap niya si Don Anding, napansin niya ang malaking pagbabago. Mas maaliwalas ang mukha ng matanda at may kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Don Anding, mukhang maganda ang pakiramdam niyo ngayon Puna ni Dr. Elena na may ngiti. Ano ng sikreto? Ngumiti si Don Anding. Si Ligaya. Ang batang iyan, may dalang sariwang hangin. Hindi siya tulad ng iba. Nakikinig siya. Pinapakain niya ako ng masarap na gulay. Habang papalabas si Dr. Elena, nakasalubong niya si Ligaya sa pasilyo. Ligaya, tawag niya, pwede ba tayong mag-usap sandali? Naupo sila sa isang sulok ng hardin. Napansin ko ang malaking pagbabago kay Don Anding, simula ni Dr. Elena. Mula nang dumating ka, Ligaya, mas sumigla siya. Maganda iyan. Patuloy mo lang ang ginagawa mo, may paghanga sa kanyang boses. Ngunit, ingat ka. Lalo na kay Marco. Kumunot ang noo ni Ligaya. Si Sir Marco po. Oo. Alam kong napansin mo ang mga tingin at salita niya. Ang pamilya Vergara ay mayaman, at kung saan mayaman, mayroon ding kasakiman. Ang kalusugan ni Don Anding ay hindi lamang usapin sa kanila, kundi pati na rin ang mana. Nasa kritikal na yugto na ang sakit niya, Ligaya, at alam ni Marco iyan. Kaya't maging mapagmatyag ka. May bahid ng pag-aalala ang boses ni Dr. Elena. Kung may mapansin kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Hindi nagtagal, naramdaman ni Ligaya ang bigat ng babala ni Dr. Elena. Mas madalas na dumalaw si Marco, at ang bawat pagdating niya ay laging may kasamang pag-uusisa. Hindi lamang kay Ligaya. Inakausap din niya ang ibang katulong at hardinero, nagtatanong tungkol sa estado ni Don Anding at sa malapit na relasyon ni Ligaya sa matanda. Napansin ko, Ligaya, na ang mga pagkain ni Lolo ay nagiging simple na ngayon, sabi ni Marco isang hapon, habang si Ligaya ay naglilinis sa kusina. Sabi ng iba, ikaw daw ang naghahanda. Hindi ba talang mo ang pinakamahal na ingredients sa merkado? O baka naman, sinasadya mo lang na maging matipid para sa iyong sarili. Ang mga salita niya ay tila mga palaso, tumatama sa pagiging totoo ni Ligaya. Nagsimula nang maging malamig ang pakikitungo ng ilang katulong sa kanya. Nararamdaman niya ang mga bulungan, ang mga lihim na sulya. Ang dating pagiging masaya at abala sa mansyon ay unti-unting nababalutan ng pagduruda. Alam niyang ito ang gawa ni Marco. Isang gabi, habang papalubog ang araw, nakaupo si Don Anding at Ligaya sa balkona. Ang kulay kahel ng kalangitan ay unting lumalin, nagiging lila at asul. May katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito isang malungkot na katahimikan. Ligaya. Basag ni Don Anding ang katahimikan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may kalungkutan. Ikaw, ipinaalala mo sa akin ng isang tao. Biglang napatingin si Ligaya sa matanda.
Ang kanyang mga mata ay nakapikit at isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib. Dahan, iniabot ni Don Anding ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ni Ligaya. Ang paghawak ay hindi kasing lakas ng dati, ngunit may dala itong init at bigat ng mga damdamin. Ang mga salita ni Don Anding ay hindi malinaw, tila isang lihim na hindi pa handang ilantad. Ngunit sa paghawak ng kanyang kamay, naramdaman ni Ligaya ang lalim ng pag-iisa ng matanda, ang mga alaala na matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, isang koneksyon ang nabuo, sa pagitan nila isang koneksyon na higit pa sa amo at katulong na puno ng misteryo at isang pangako ng mga emosyon na hindi pa nabibigkas. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit sa matandang iyan na napapaligiran ng yaman at kapangyarihan, ngunit iisa, ay nakita ni Ligaya ang isang kaluluwa na nangangailangan ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam niyang, sa isang paraan, nahulog na ang kanyang loob kay Don Anding. Ang paglubob ng araw ay hindi na nagdala ng payapang katahimikan sa Mansyon Vergara, kundi isang masidihing paalala ng lumilipas na panahon. Kung dati, may taglay pang lakas si Don Anding upang makapaglakad ng bahagya sa hardin na may tulong. Ngayon, ay mas madalas na siyang nakaupo sa gulong na silya o kaya'y nakahiga sa kanyang malaking kama. Pilit na nilalabanan ang matinding kirot na unting lumalamon sa kanyang katawan. Ang dati niyang matipunong balikat ay lalong nangayayat. Ang kanyang mukha ay mas pumayat at ang mga guhit ng pagod sa kanyang noo ay lalong lumalin. Ang kanyang mga mata, bagamat may taglay pa ring taas, ay madalas nang maglangoy sa malalim na pagod. Ang bawat araw ay isang laban at sa labang iyon, si Ligaya ang kanyang sandalan. Hindi na lang siya nagbabasa ng dyaryo o naghahanda ng pagkain. Siya na rin ang aayos ang kanyang mga gamit, nagpapalit ng kanyang damit, at minsay nagpapahid ng espongha sa kanyang nanlalamig na balat. Ang bawat kilos ay kailangan ng maingat, puno ng pag-iingat at habag. Ang bawat paghihirap ni Don Anding ay tila isang tinik na tumutusok din sa puso ni Ligaya. Sa bawat haplos, sa bawat pag-aalaga, may isang hindi nakikitang hibla na lalong uugnay sa kanila. Ang dati propesyonal na ugnayan ay unting nagbago, nagbunga ng isang kakaibang pagmamahal na lumampas sa mga hangganan ng edad at estado. Hindi na lang isang amo, si Don Anding para kay Ligaya. Isa siyang matandang nangangailangan ng pagkalinga, isang kaluluwang puno ng kirot na natuklasan niya sa ilalim ng maska ng kayamanan at kapangyarihan. Sa kanyang paningin, si Don Anding ay hindi na ang tikoon na kinatatakutan ng marami, kundi isang ama, isang matalik na kaibigan, isang bahagi ng kanyang sariling puso na hindi niya inaasahang mahahanap. Ligaya, pakidala mo nga ang librong iyon sa tabi ng aking kama. Utos si Don Anding isang hapon. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit nang ibigay ni Ligaya ang libro, hindi niya ito agad binitawan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Ligaya. Mayroong isang bagay doon, isang halo ng paghanga, pagpapasalamat, at isang damdaming hindi niya lubos na maintindihan. Isang iglap, ang kamay ni Don Anding ay bahagyang humaplos sa likod ng kamay ni Ligaya. Isang kilos na halos hindi mapapansin, ngunit sapat upang magdulot ang kuryente sa katawan ni Ligaya. Nag-iwas siya ng tingin, ngunit ang init ng haplos ay nanatili. Samantala, sa labas ng silid ng matanda, lalong alam ang pag-aalala ni Marco. Ang bawat pagdalaw niya ay tila isang pananaliksik, hindi isang pagbisita. Nakikita niya ang pagbabago kay Don Anding, ang labis na pagiging malapit ni Ligaya, at ang takot
na mawala ang mana, ay lalong nagtulak sa kanya sa kadiliman. Naglaan siya ng oras upang makipagkita sa isang kilalang abogado, si Ati Planires, upang alamin kung paano niya mapipigilan ng anumang posibleng pagbabago sa testamento ng kanyang tiyuhin o kaya'y maging patunay na wala na sa tamang pag-iisip si Don Anding. Kailangan nating patunayan na wala si Don Alejandro sa kanyang sarili, paliwanag ni Ati Planires. Ang kanyang boses ay malalim at may kalkulasyon. O kaya'y tigilan ang sinuman na maka-impluwensya sa kanyang mga desisyon. Lalo na ang babaeng niyon. Si Ligaya, hindi ba? Ang mga salita ni Ati Ramirez ay lalong nagtulak kay Marco na kumilos. Sinubukan niyang hadlangan si Ligaya sa pagpasok sa silid ni Don Anding. Nagpapanggap na nag-aalala sa kalusugan ng matanda at nagbibigay ng mga utos sa ibang mga katulong na huwag abalahin si Don Anding. Ligaya, alam kong concern ka, pero kailangan ni Lolo ng pahina. Ako na ang bahala sa kanya ngayon, sabi ni Marco isang umaga, habang si Ligaya ay papalapit sa silid ni Don Anding dala ang gamot. Ngunit ang pinto ng silid ay biglang bumukas at si Don Anding, bagamat mahina, ay nakatingin ng matalin kay Marco. Ano nang kaguluhan yan, Marco? Sino ang may sabi na hindi ko kailangan si Ligaya? Ang boses ng matanda ay may pagka-basag. Ngunit ang awtoridad ay naroon pa rin. Papasukin mo siya. Siya ang aking magiging kasama. Napaatras si Marco. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Wala siyang nagawa, kundi ang hayaan si Ligaya na pumasok. Ang pangyayaring iyon ay lalong nagpatunay sa pagtitiwala ni Don Anding kay Ligaya, at lalong nagpagalit kay Marco. Kasabay ng pagdami ng aalaga ni Ligaya kay Don Anding, dumating ang isang balita mula sa Batangas na nagpahilap sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang maliit na silid, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapitbahay. Ligaya, si Aling Nena. Malubha ang kanyang sakit. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon niya. Hindi na kaya ng mga kapatid mo. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang mukha ng kanyang inang matiyaga ang pagtawa ng kanyang mga kapatid. Ang amoy ng lupa sa kanilang probinsya, lahat ay tila lumulutang sa kanyang isipan. Isang malaking halaga. Saan niya kukunin iyon? Ang kanyang sweldo, gaano man kalaki, ay hindi sapat. Ang aalala para kay Don Anding, isinamahan na rin niya yun ng matinding takot para sa kanyang sariling pamilya. Lingid sa kaalaman ni Ligaya, ang kanyang uusap ay narinig ni Marco. Ang kanyang mga tai niya ay palaging nakabantay sa bawat galaw at salita ni Ligaya. Ito ang pagkakataon niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng tanghalian si Ligaya sa kusina, lumapit si Marco. Palit ako, Ligaya, may problema ka sa pamilya mo. Ngiti niya ay mapanukso. Kailangan mo raw ng malaking pera para sa nanay mo, tama? Napatigil si Ligaya. Paano niya nalaman? Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Huwag kang alala, patuloy ni Marco. Lumapit pa ng bahala. Baka may paraan ka naman para makakuha ng pera. Malaki ang mansyon, marami ang kayamanan ni Lolo. Ang tanong lang, sapat ba ang pagiging mabait mo para dito? Ang kanyang huling salita ay may diin, isang nakakalason na pahiwatig na tila tumutusok sa puso ni Ligaya. Ngunit hindi niya alintana ang mga salita ni Marco.
Ang lahat ng kanyang pag-iisip ay nakatuon sa isang bagay, si Don Anding. Lalo na ng gabing iyon. Ang gabi ay bumalot sa mansyon na may mabigat na kapayapaan, ngunit sa silid ni Don Anding, ang kapayapaan ay nabasag ng mga ungol at pag-aalala. Nakatulog si Ligaya sa isang silya malapit sa kama ng matanda, tulad ng kanyang madalas gawin. Bigla siyang nagising sa isang malakas na pag-ungol. Hindi! Huwag mo akong iwan, sigaw ni Don Anding. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding bangungot. Ang kanyang mukha ay tuwisan, at ang kanyang mga kamay ay gumagala sa hangin. Tila may pilit na abutin. Hindi! Maria, patawarin mo ako. Daling lumapit si Ligaya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Don Anding, gising po. Bangungot lang po iyan. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng matanda, pilit na ginising. Unting nagmulat ng mata si Don Anding. Ang kanyang paghinga ay mabiga. Ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring nakalutang sa takot ng panaginip. Maria. Si Maria, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Wala po iyan, Don Anding, sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Hinaplos niya ang noo ng matanda, pinupunasan ng pawis. Nandito po ako. Walang mangyayari sa inyo. Sa kanyang bahagyang pagka-ulol, naghanap ng makakapitan si Don Anding. Ang kanyang kamay ay dahang gumala, at muli, natagpuan nito ang kamay ni Ligaya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang kanyang paghawak, at ang lakas ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Maria, huwag mo akong iwan. Ligaya, huwag mo akong iwan, bulong ni Don Anding. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ligaya, tila siya ang isang tao na nakikita niya sa mundo. Ang dalawang pangalan ay naghalo, at sa gitna ng kanyang pagkagulo, ang kanyang takot na maiwan ay malinaw. Naramdaman ni Ligaya ang bigat ng paghawak ng matanda. Sa kanyang mukha, nakita niya ang matinding pag-iisa, ang takot na matagal nang inilihin. Ang pangalan na Maria na kanyang sinabi ay tila isang susis sa matagal nang nakabaong lihim ng matanda. At ang mga salitang, "Huwag mo akong iwan," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang mahinang katawan ni Don Anding na nanginginig sa kanyang mga kamay, isang damdamin ang biglang lumukso sa puso ni Ligaya. Hindi na lang ito awa o pagpapasalamat o pagmamahal sa isang amo. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Ito ay pagmamahal sa isang paraan na hindi niya maintindihan, sa isang tao na hindi niya inaasahang mahahanap. Ang kanyang puso ay kumirot, at sa paghaplos niya sa kamay ng matanda, alam niya na hindi niya ito iiwan. Ang dilim ng gabi ay lalong lumalin, ngunit sa gitna ng kadiliman na iyon, isang sulo ng pagmamahal ang nagniniyas, handang harapin ang anumang pagsubok. Ang sikat ng araw sa umaga, na dati nagdadala ng bagong pag-asa, ngayon ay tila isang relo na nagbibilang ng oras para kay Don Anding. Ang kanyang katawan, bagamat unting nanghihina, inanatiling buo ang isip at determinasyon. Ang bangungot noong nakaraang gabi, ang pagbanggit sa pangalang Maria at ang paghawak ni Ligaya sa kanyang kamay ay nagtulak sa kanya upang harapin ang matagal nang ipinagpaliban na katotohanan. Malapit na ang katapusan. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Isang araw, matapos ang kanyang regular na check-up, tinawag ni Don Anding si Dr. Elena Santiago. "Elena,
Mahina niyang sabi. Ngunit may bigat ang bawat salita. Kailangan kong makausap ang aking abogado. Ngayon din. Nagulat si Doc. Elena, sa bigla ang request na iyon. Ngunit nakita niya ang seryosong tingin sa mata ng matanda. Sige, Andin. Patawagan ko kaagad si Ate. Lelat Rose. Makalipas ang ilang oras, naroon na sa mansyon si Ate. Nila Cruz, isang matandang abogado na tapat na nagsilbi sa pamilya Vergara sa loob ng maraming dekada. Habang nakaupo sa tabi ni Don Andin, tahimik na nakikinig si Dr. Elena sa likuran, dama ang kahalagahan ng sandaling iyon. Gusto kong ipaayos ang aking testamento, diretsong sabi ni Don Andin, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit, ngunit matag. Mayroon akong nais baguhin at nais kong siguruhin na ito ay maisa sa katuparan. Tinipon ni Don Andin ang kanyang huling lakas at inilatag ang kanyang mga huling habilin. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang mag-iwan ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan kay Ligaya Torres, hindi lamang bilang salapi, kundi pati na rin bilang pamana ng isang misyon. Igit pa rito, ipinahayag din niya ang pagnanais na magtatag ng isang pondo ng Kawanglawa, ang Maria Vergara Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap na bata at pamilya sa mga liblin na lugar. Ang pangalang Maria, na matagal nang nakabaon sa kanyang puso, ay muling binigkas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may luha, kundi may layunin. At ang nais niya, si Ligaya ang mamamahala at magpapatakbo ng fondong ito. Nagulat si Ate. Nila Cruz at maging si Dr. Elena ay tila hindi makapaniwala. Ngunit ang mga mata ni Don Anding ay nanatiling matalin, puno ng pananalig. Ang aking desisyon ay pinal, sabi niya. Nais kong si Ligaya ang magpatuloy ng legacy na ito. Habang abala ang mga legal na proseso sa likod ng mga pader ng mansyon, ang relasyon ni Don Anding at Ligaya ay patuloy na lumalin. Isang hapon, sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagliliyam sa kulay kahel at laila, inalalaya ni Ligaya si Don Anding sa kanyang silang gulong patungo sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay banayad, at ang tunog ng mga alon sa malayo ay tila isang malumanay na musika. Ligaya, simula ni Don Anding, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng emosyon. May gusto akong sabihin sa'yo. Umupo si Ligaya, sa tabi niya, ang kanyang puso ay kumalabog. Naman niya ang bigat ng mga salitang babanggitin ng matanda. Ang buhay ko, matagal ko nang inakala na ito ay puno ng tagumpay. Kayamanan, kapangyarihan, ngunit sa huli, nakita ko na ang lahat ng iyon ay walang saysay kung wala kang makakasama, anya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubong na araw. Noong dumating ka, tila isang liwanag ang nagbigay kulay sa madilim kong mundo. Umina siya ng malalim. Tila nagtitipon ng lakas. Hindi ito awa, ligaya. Hindi rin ito pasasalamat lamang. Ito ay isang pagmamahal na hindi ko inakalang mararamdaman ko muli. Isang koneksyon na nagbigay sa akin ng kapayapaan sa huling yugto ng aking buhay. Ang mga salita ni Don Anding ay tumagos sa puso ni Ligaya. Naramdaman niya ang init ng mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nila, sa kabila ng mga hadlang ng lipunan, ramdam niya ang sinseridad at lalim ng damdamin ng matanda. Don Anding, bulong ni Ligaya, ang kanyang tinig ay naninginig. Ako din po. Hindi ko po maintindihan kung paano, ngunit mahalaga po kayo sa akin. Hindi ko po kayo nakikita bilang amo lamang. Kayo po ay
Pamilya. Kayo po ang nagbigay sa akin ng dahilan upang magpatuloy, upang maniwala sa kabutihan. Hinawakan ni Don Anding ang kamay ni Ligaya at sa pagkakataong ito, walang pagkukumari, walang aalinlangan. May isang lihim akong matagal nang itilatago, Ligaya. Patuloy niya, ang kanyang tingin ay nakapako sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Bago ang lahat ng ito, bago ako yumaman, may minahal akong isang babae. Si Maria. Mahirap lamang siya. Ngunit dosilak ang kanyang puso. Tulad mo, nagkaroon kami ng anak na babae. Si anak. Isang hitbi ang kumawala mula sa matanda. At ang kanyang mga mata ay nanlabo ng luha. Ngunit bata pa lamang si Ana, nagkasakit siya ng malubha. Wala kaming pera. Hindi ko siya nailigtas. Namatay siya sa aking mga bisig, habang ako'y walang magawa. Dangbi ng luha, ang pisngi ni Ligaya. Ang Maria sa bangungot. At ngayon, si Ana, ang isang lihim na nagpaliwanag sa napakatinding kaungkutan ng matanda. Ang bawat araw pagkatapos noon, puro pagsisisi. Kaya ako nagsumikap, nagpayaman. Ngunit hindi ko naibalik ang buhay ng aking anak. Hindi ko naibalik ang pag-ibig ni Maria. Nakikita ko sa iyo, Ligaya, ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-asa. Ang desisyon ko para sa testamento, para sa iyo at sa fondasyon na iyan. Hindi lang ito pamana. Ito ay isang pagtubos, Ligaya. Isang pagtubos sa nakaraan ko at isang pag-asa pa sa kinabukasan. Mahigpit na hinawakan ni Ligaya ang kamay ng matanda. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay naglaho sa harap ng kanyang nararamdaman. Lon Anding, tutuparin ko po ang inyong nais. Aalagaan ko po ang fondasyon at hindi ko po kayo iiwan. Nagpatuloy ang paglubog ng araw at sa harap ng kanilang harapan, tila nangako ang kalangitan sa kanilang mga salita. Mga luha ng kalungkutan at pag-asa ang naghalos sa kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay nagsama sa isang pangako na walang hanggan. Kung mayroon kang mga hiling ko po na, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit habang ang pag-asa ay sumisibol sa balkonahe ng mansyon, ang dilin ay lumalaganap sa ibang bahagi ng bahay. Si Malco Dorgara, na palaging iisa sa kanyang paghahanap ng impormasyon, ay nagulat nang makarinig ng mga bulong mula sa isang katulong tungkol sa Bagong Testamento at malaking pamana para sa Ligaya. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit. Hindi siya makapaniwala. Ang matandang iyon, matapos ang lahat ng ginawa niya para sa pamilya, nagmadali si Marco sa kanyang private study, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Dial siya ng numero. At Ramirez, bulong niya sa telepono, ang kanyang boses ay halos hindi na mapigil sa galit. May bago akong impormasyon. Ang matanda, balak niyang ibigay ang lahat sa babaeng iyon. Kailangan nating pigilan ito. Kailangan nating gumawa ng isang bagay na mas agresibo. Kailangan nating patunayan na siya ay nilinlang o kaya ay hindi na sa tamang pag-iisip. Walang pwedeng makakuha ng mana na yon, kundi ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumiga sa telepono. Ang lahat ng pag-asa niya, ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila ibinupunit sa kanyang harapan. Kailangan niyang kumilos agad.
Ang labanan para sa mana ng Vergara ay nagsimula na. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi na nagdala ng pag-asa, kundi isang mapanglaw na anino na bumabalot sa mansyon ng mga Vergara. Ang paglubog ng araw na dati saksi sa isang pangako, na yon ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Ang kalusugan ni Don Anding ay mabilis na lumala. Isang gabi, habang naghahanda si Ligaya ng kanyang gatas, narinig niya ang malakas na pag-ubo at hilap sa paghinga mula sa silid ng matanda. Nang sumugod siya, nakita niya si Don Anding na nangangalitang mga labi, ang kanyang balat ay singgabi ng buwan, at ang mga mata inanlilisik sa sakit. Nagtagumpay si Ligaya, nagbigyan siya ng gamot, at ipatawag si Dr. Elena. Kailangan niyang manatili sa ospital, Ligaya, sabi ni Dr. Elena habang papalabas sila sa silid ni Don Anding. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang baga ay malubha na. Ngunit matigas ang ulo niya, ayaw niyang umalis sa bahay na ito. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, Doktora, sagot ni Ligaya. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi ko po siya iiwan. Dahil sa matinding kondisyon ni Don Anding, kinailangan ng masusing pagsubaybay at mas maraming kagamitan sa mansyon. Dito nakita ni Marco ang kanyang pagkakataon. Ligaya, ani Marco, isang hapon habang papalabas siya sa silid ni Don Anding, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Narinig ko ang mga bulong tungkol sa iyo at sa aking tiyuhin. Alam kong bago pa man dumating ang doktor, ikaw na ang kasama niya. Kung ano man ang pinaplano mo, hindi ito mangyayari. Sa sumunod na araw, tila may invisible na pader na itinayo sa pagitan ni Ligaya at Don Anding. Ipinagbawal ni Marco ang paglapit ni Ligaya sa matanda, gamit ang dahilan na kailangan ng tiyuhin ko ang kapayapaan at hindi ang anumang istorbo. Ngunit ang tunay na layunin niya ay ihiwalay si Ligaya upang wala nang makapagpatunay sa anumang bagong testamento. Mula ngayon, ako ang magbabantay sa aking tiyuhin, deklara ni Marco sa lahat ng mga kasambahay. Ang kanyang boses ay malakas at puno na autoridad. Kung may makita akong lumalabag sa aking utos, sisiguraduhin kong mawawalan siya ng trabaho. Aalala si Ligaya. Sinubukan niyang lapitan si Don Anding, ngunit laging may hadlang. Ang kanyang kauso ay halos madurog sa tuming naririnig niya ang pag-ubo ng matanda mula sa malayo. Manong Sos, bulong ni Ligaya sa matandang katiwala, na tapat na naglingkod sa pamilya Vergara sa loob ng mga dekada. Kailangan ko pong makausap si Don Anding. Tumingin si Manong Diyos kay Ligaya na may awa sa kanyang mga mata. Mahirap, iya. Palaging may mata si Senyorito Marco. Ngunit huwag kang alala, gagawa ako ng paraan. Kinabukasan, naging mas matindi ang atake ni Marco. Abang naglilinis si Ligaya sa silid, aklatan, narinig niya ang sigawan mula sa ibaba. Tumakbo siya at nakita si Marco na galit, hawak ang isang blangkong sobre. Nawawala ang pera ko, sigaw ni Marco. Nasaan ang 2,000,000 piso na naroon sa saki? Walang ibang nakakaalam sa kombinasyon, kundi ako, at si Don Anding. Sino ang pumasok sa aking silid? Inuro ni Marco si Ligaya. Ikaw ang bagong tao dito. Ikaw ang may kakayang gawin ito. Ang iyong ina ay may sakit. Hindi ba? Kailangan mo ng pera para sa kanya. Nagulat si Ligaya. Hindi ko po magagawa yan, Senyorito Marco. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Marco.
Kailangan kang umalis sa mansyon na ito. Ngayon din. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis. Ikinadena ang mga kamay ni Ligaya. Siya ay dinala sa presinto. Inanong ng paulit-ulit. Ang kanyang pangalan ay unting nadungisan. Sa gitna ng lahat ng ito, tanging si Dr. Elena at Manong Diyos ang nanatiling naniniwala sa kanya. Nalilito ako, Doktora, sabi ni Ligaya kay Dr. Elena sa telepono habang nakakulong siya sa isang maliit na selda. Paano ko pumapapatunayan ang aking sarili? Walang maniniwala sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ligaya, sagot ni Dr. Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Alam ko ang ginagawa ni Marco. Hindi tayo susuko. Dahil sa impluensya ni Dr. Elena at sa kawalan ng matibay na ebidensya maliban sa akusasyon ni Marco, pinayagan si Ligaya na makalaya sa piyansa. Ngunit ang kanyang reputasyon ay nawasak na. Wala siyang trabaho, wala siyang tirahan, at ang kanyang pamilya sa probinsya ay nangangailangan ng tulong. Kailangan nating hanapin ang ebidensya. Ligaya, sabi ni Dr. Elena. Si Marco ay masyadong desperado. At si Don Anding, alam kong may balak siyang protektahan ka. Sa tulong ni Manong Jose, na naging mata at tainga nila sa loob ng mansyon, nagsimula silang maghanap ng anumang pahiwatig. Nalaman nila na palaging iniiwan ni Don Anding ang kanyang sari na bukas kapag si Ligaya ang naglilinis sa kanyang silid. Isang araw, narinig ni Manong Diyos ang isang pagkakataong pag-uusap ni Marco at isang katiwala tungkol sa pera na kanilang itinago pa sa tamang panahon. Hija, may tiwala si Don Anding sa iyo, sabi ni Manong Diyos, ibinulong sa isang tagong sulok sa labas ng mansyon. May narinig ako. Mukhang may video camera si Marco sa kanyang study. Baka naroon ang katotohanan. Naging karera laban sa oras. Si Don Anding ay patuloy nang humihina. Nagpa siya, si Marco, na tapusin na ang lahat. Alam niyang malapit nang umalis ang kanyang tiyuhin sa mundo at kailangan niyang tiyakin na walang anumang bago na testamento na magiging balido. Isang gabi, tumawag si Nanong Diyos kay Ligaya sa gitna ng gabi. Ligaya, mabilis, nasa mansyon si Marco. May dala siyang papel at pen. Si Don Anding ay halos wala ng malay. Kailangan ninyong pumunta dito agad, Ligaya at Dr. Elena. Nahanda na sa ganitong pagkakataon, ay sumugod pabalik sa mansyon. Ang kanilang puso ay kumakabog sa takot at pag-asa. Nagmamadali sila sa mga koridor, ang bawat hakbang ay tila isang tugtog ng drone. Nang makarating sila sa silid ni Don Anding, nakita nila si Marco na nakayuko sa kanyang tiyuhin, na halos hindi na humihinga at may hawak na papel. Agdaan mo ito, iyuhin, ilit ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong sa galit. Ngayon na, sa huling pagkakataon, Marco, itigil mo iyan, sigaw ni Dr. Elena, at sabay silang pumasok ni Ligaya sa silid. Gulat na napalingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa ninyo rito? Lumabas kayo, hindi kami aalis, sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng takot. Hindi mo maaaring gawin ito kay Don Anding. Biglang bumuka ang mga mata ni Don Anding. Sa kabila ng kanyang hirap, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng kapasyahan. Ikinilos niya ang kanyang kamay. Inabot ang kamay ni Ligaya. Ligaya, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang aking
Aking Will, ikaw, ang aking tungkulinin. Pinisil niya ang kamay ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo ng luha. Ngunit ang kanyang pagtanaw ay nakatuon kay Ligaya. Ikaw, ang pag-asa. Isang huling paghinga. Isang huling pagpitik ng puso. At si Don Anding Vergara, ang tila iisa at matagumpay na negosyante, ay tuluyan ng pumanaw, habang hawak ang kamay ng babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang huling yugto ng buhay. Si Ligaya umiyak, ngunit may hawak na isang pangako na saksi si Dr. Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya. Hindi ito pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng laban. Laban para sa alaala ni Don Anding, laban para sa kanyang desisyon, at laban para sa kanyang sarili. Ang bagyo ay nagsimula na. Ang kalungkutan ay isang mabigat na kumot na bumalot sa mansyon ng mga Vergara matapos ang huling hininga ni Don Anding. Ang sigaw ni Marco na puno ng galit at pagkabigla ay umalingaw sa madingding. Sinasabayan ng tahimik na pagtanis ni Ligaya habang hawak ang malamig ng kamay ng matanda. Si Dr. Elena, malungkot, ngunit natatag, ang nagpatunay sa kamatayan. Ang huling sandali ay tila isang palatandaan, isang huling paghahawak sa pag-asa na dinala ni Ligaya sa buhay ng matanda. Hindi nagtagal, ang mansyon na dating puno ng matandang may sakit ay napuno ng malalim na puot at paghihinala. Nagawa ni Dr. Elena at Manong Diyos na magpaliwanag sa mga pulis tungkol sa mga pangyayari na si Don Anding ay pumanaw ng natural at hindi dahil sa anumang krimen. Ngunit para kay Marco, ito ay simula pa lamang ng kanyang personal na digmaan. Hinarap niya si Ligaya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi pa ito tapos. Ligaya, hindi ko hahayaang manipulahin mo ang aking tiyuhin. Mawawalan ka ng lahat. Ang libing ni Don Anding ay naganap sa ilalim lang isang sikat ng araw na tila nagtatago sa likod ng malalaking ulap. Ito ay isang blanding okasyon, tulad ng inaasahan, para sa isang taong kasing yaman niya. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang pamilya Vergara, na bihilang makita sa mga nakaang taon, ay nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay tila nakamaskara ng kalungkutan, ngunit ang mga matay puno ng iimbot at pagtataka. Si Ligaya, na nakasuot ng simpleng itim na damit, ay nakaupo sa likod, malayo sa mga pangunahing upuan. Si Dr. Elena at Manong Diyos lang ang nakaramay sa kanya. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na suporta sa gitna ng matinding paghusga. Ang bawat suliyap mula sa mga kamag, anak, ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dignidad. Narinig niya ang mga bulungan ng dalagang taga-probinsya. Siguradong may balak, isang mang-aagaw. Ngunit sa lahat ng ito, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ni Don Anding, ang huling hawak niya, at ang kanyang huling mga salita. Makalipas ang isang linggo, dumating ang araw ng pagbabasa ng testamento. Ang opisina ng abogado ng pamilya Vergara ay masikip sa mga kamag, anak. Nakaupo si Marco sa unahan, ang kanyang mga braso ay nakakross, ang tingin ay matalim at puno ng pagmamalaki. Sigurado sa kanyang posisyon bilang tagapagmana. Nakita niya si Ligaya na pumasok. Kasama si Dr. Elena at Manong Diyos. Ang kanyang labi ay ngumisi. Nagsimula ang abogado, si Ate Ramirez, sa pagbabasa ng mga formal na salita. Naglista siya ng mga arian ng mga bank account at ng mga pamumuhunan. Isang binanggit ang mga pangalan ng malalayong kamag,
anak na makakatanggap ng maliit na bahagi, mga pondo, para sa mga empleyad. Habang lumalabas ang kanyang pangalan bilang pangunahing tagapagmana ng malaking bahagi ng kayamanan, at ang mamamahala sa Kuo, Goddess Foundation, isang foundation na nakapangalan sa namatay na anak ni Don Anding at sa kanyang ina. Biglang bumangon si Marco. Ano? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Hindi ito totoo. Ito ay isang kasinungalingan. Ang babaeng iyan ay isang impostor, isang manggagansyo. Ninanipulan niya ang aking tiyuhin. Ang silid ay napuno ng bulungan at pagkabigla. Ang ibang kamag-anak ay nagpahayag din ng kanilang pagtutol. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit. Ligaya Torres, patuloy ni Ate Ramirez, na tila hindi naapektuhan sa pagputol ni Marco, ay itinalaga bilang pangunahing benepisyaryo ng isang malaking bahagi ng ari-arian ng Don Anding, pati na rin ang tanging tagapangasiwa at CEO ng Goddess Foundation. Ito ay malinaw na nakasulat sa huling testamento na pinirmahan ni Don Anding, na may 2 testigo, kabilang si Dr. Elena Santiago. Nagprotesta si Marco. Walang testamento na pinirmahan ng aking tiyuhin. Nagpapanggap kayo, hindi siya nasa katinuan ng kanyang pag-iisip. Ang testamento ay pinirmahan ilang linggo na ang nakalilipas sa presensya ng 2 disinteresadong saksi at inaprubahan ng isang notaryos publiko. Mayroon din kaming video recording na nagpapatunay na si Don Anding ay nasa katinuan ng kanyang pag-iisip nang pirmahan niya ito, paliwanag ni Ate Ramirez, at saka sumenya sa kanyang assistant. Pinakita sa isang maliit na monitor ang isang video ni Don Anding na bagamat mahina ay malinaw na nagsasalita. Ipinapahayag ang kanyang mga huling hangarin at pagtitiwala kay Ligaya. Iyaw ni Marco kay Ligaya. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa dalaga. Ikaw ang may gawa nito. Kakasuhan kita. Ipapakulong kita. Kukunin ko ang lahat ng sinubukan mong agawin. Tumayo si Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Don Anding ang nagpasya. At wala akong intensyon na agawin ang anuman. Ang sinabi ni Marco. Sa sumunod na mga linggo, naging impyerno ang buhay ni Ligaya. Naghain si Marco ng kaso, inakusahan si Ligaya ng panloloko, pagmamanipula at pag-abuso sa isang matandang may sakit. Ang kanyang abogado ay bumuo ng isang kwento na naglalarawan kay Ligaya bilang isang ambisyosong babae mula sa mahirap na probinsya na sinamantala ang kahinaan ng isang mayaman na matanda para sa kanyang sariling kapakanan. Ang mga pahayagan at balita ay napuno ng iskandalo. Ang pangalan ni Ligaya, na dating tahimik at malinis, ay ngayon ay kalat na sa mga tabloid. Nilalagyan ng kung anong patang. Ang kanyang mga larawan, kinuha ng patago, ay iniletala kasama ang mga headline na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging gold digger. Ang paglilitis ay naging isang circus. Si Ligaya ay kinailangan umupo sa siya ng saksi. Pinahirapan ng mga tanong tungkol sa kanyang kahirapan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga balak. Ang bawat salita niya ay pinagtatalunan, bawat kilos ay kinukwestiyon. Hindi ba totoo, Binibining Torres, na ang iyong ina ay may sakit at kailangan mo ng malaking halaga ng pera? Tanong ng abogado ni Marco. Hindi ba totoo na wala kang anumang kinabukasan sa probinsya at ang tanging asa mo ay ang kapalaran ni Don Anding? Kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, at ang pagmamahal na nabuo sa pagitan niya at ni Don Anding, isang pagmamahal na tila hindi nauunawaan ng marami. Sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Si Dr. Elena
ay naging isang matibay na haligi ng suporta, nagbibigay ng testimonya bilang isang medikal na eksperto at bilang isang saksi sa testamento, nagpapatunay sa katinoan ng isip ni Don Anding at sa tunay na damdamin nito para kay Ligaya. Si Manong Diyos, ang matandang katiwala, ay naglakas, loob ding tumayo sa korte. Sa kabila ng banta mula kay Marco, ibinunyag niya ang mga plano ni Marco na sirain ang pangalan ni Ligaya, ang pagpalsipika ng pagnanakaw at ang mga sikretong pag-uusap ni Marco tungkol sa pagkuha ng lahat ng mana. Si Senyorito Marco po ang nagplano ng lahat, kamahalan, sabi ni Manong Josie. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Ang totoong mananakaw po ay siya. Mayroon po akong narinig na pag-uusap nila sa telepono tungkol sa perang ibinalik nila sa kaban pagkatapos ng insidente para lang balikan at muling nakawin at sisihin si Ligaya. Ang pinakamalaking ebidensya ay ang nakuha ni Dr. Elena at Manong Diyos, isang hidden camera na nakita sa study room ni Marco na nakakuha ng video ng pagpaplano niya sa pagnanakaw ng pera at pag-frami kay Ligaya. Sa video, malino na pinag-uusapan ni Marco kung paano niya gagamitin ang sitwasyon ng ina ni Ligaya laban dito at sisirain ang reputasyon niya para hindi na ito makakuha ng mana. Ito ang huling kuko sa kabaong ng mga akusasyon ni Marco. Ang haton ng korte ay isang malinaw na tagumpay para kay Ligaya. Ang hukom ay nagdeklara na ang testamento ni Don Anding ay balido at walang ebidensya na nagpapatunay sa mga akusasyon ni Marco. Ang lahat ng pag-aari at ang pamamahala ng Couvades Foundation ay formal na ipinagkaloob kay Ligaya Torres. Si Marco, napahiya at galit, ay nagbanta pa rin ng apela. Ngunit ang kanyang mga banta ay nagtunog ng walang kabuluhan sa gitna ng kanyang pagtatalo. Nakatayo si Ligaya sa harap ng maraming media. Sa labas ng gusali ng korte, ang liwanag ng kamera ay kumikinang sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang nagwagi, kundi isang taong may bigat ng responsibilidad. Ang kanyang puso ay puno ng halong damdamin kalungkutan para kay Don Anding, pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya, at isang matinding pangako. Hindi ko po ito nakikita bilang isang personal na tagumpay. Sinimulan niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dii. Ito ay isang pagpapatunay sa huling kagustuhan ni Don Alejandro Vergara. Si Don Anding ay isang tao na nakaranas ng labis na sakit at kalungkutan, ngunit sa huli, pinili niya na iwanan ang kanyang kayamanan, hindi para sa sarili, kundi para sa mga nangangailangan. Nagpatuloy si Ligaya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Tinanggap ko po ang responsibilidad na ito, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pangako ko sa kanya. Pangako na ipagpapatuloy ko ang kanyang pangarap na makatulong sa mga bata, sa mga mahihirap, lalo na sa mga kabataan, sa mga probinsya na walang sapat na pagkakataon. Ito po ang magiging pamana ni Don Anding, isang pamana ng pag-asa, ng magmamahal, at ng pagbibigay. Kaya po nang ngalan ko, Ligaya, na nangangahulugang kagalakan. Ipapangako kong gagawin ko ang lahat para magdala ng kagalakan at pag-asa sa buhay ng marami, gaya ng naramdaman ni Don Anding sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang mga salita ay umantig sa maraming puso. Ang imahin niya, nagdati ay sinila ng mga paratang, ay unting nabalik sa katotohanan, isang babaeng may puso, may integridad, at may tunay na kagustuhang gumawa ng mabuti. Ang bagyo ay lumipas na. At sa pagitan ng mga ulap, isang bagong araw ang sumisikat, nagdadala ng liwanag sa hinaharap. Ilang taon na ang lumipas mula nang nagapi ni Ligaya Torres ang mga paratang ni Marco Vergara sa korte, at formal na ipinagkaloob sa kanya ang pamana ni Don Alejandro. Ang simpleng dalaga mula sa Batangas
ay hindi na basta isang tagapag-alaga. Siya ngayon si Binibining Ligaya Torres, isang babaeng may matatag na paninindigan, may matalas na isip, at may pusong puno ng pagmamahal para sa kapwa. Ang kanyang pangalan na minsang nilapastangan ng mga tsismis at iskandalo ay ngayon ay binibikas ng may paggalang, kasabay ng paglanga sa kanyang tapang at pagmamalasakit. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Kuugadis Foundation na itinatag ni Don Anding sa alaala ng kanyang anak ay lumago ng husto. Ngunit sa paggalang, sa pinagmulan at sa pangarap ni Ligaya na ipagpatuloy ang kanyang sariling paglalakbay na kasama ang pamana ni Don Anding, binago niya ang pangalan ng organisasyon. Ito ngayon ang Ligaya Anding Foundation, isang pangalan na sumasalamin sa dalawang kaluluwang isa ng pag-ibig at pag-asa. Mula sa isang simpleng organisasyon, ito ay naging isang malaking institusyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang kapos, palad, at pagbibigay ang edukasyon sa mga liblib na lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Hindi niya kinalimutan ang pinagmulan niya ang pakiramdam ng gutom sa kaalaman, ang pagnanais na makatulong sa pamilya, at ang kawalan ng pagkakataon na dinalanas ng maraming kabataan sa kanagnan. Ang pamilya ni Ligaya ay namumuhay na ngayon ng mas maayos. Gumaling ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakapag-aral sa tulong ng Kuugadis Foundation. Nagsilbi silang inspirasyon ni Ligaya. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga ugat. Sa halip, naging lakas niya ito. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang kanyang unang malaking proyekto ay nagsimula sa kanyang sariling bayan sa Batangas. Sa isang lupain na dating tigang at walang buhay. Nakatayo na ngayon ang paaralang Don Alejandro Vergara, isang modernong paaralan na may kumpletong pasilidad, silid, aklatan, at mga guro na may pusong nagtuturo. Katabi nito ang isang sentrong pangkomunidad kung saan natututo ang mga magulang ng mga kasanayan sa agrikultura at pagnenegosyo. Tuwing pupunta si Ligaya doon, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga bata, ang mga magulang na puno ng pasasalamat, at ang sariwang hangin ng pag-asa na sumasayaw sa mga dahon ng niyog. Ang paaralan, na dating tanging pangarap lamang, ay ngayon ay isang katotohanan, isang sagisag ng pagbabago. Madalas, sa mga sandali ng katahimikan, dinadalaw ni Ligaya ang libingan ni Don Anding. Sa ilalim ng lilim ng isang lumang mangga sa isang matahimik na sementeryo, nagdadala siya ng sariwang bulaklak at nauupo sa marmol na lapila. Tuon, kinukwento niya ang mga nangyari, ang mga batang nakapagtapos, ang mga pamilyang nabigyan ng bagong simula, ang mga bagong paaralan na naipatayo. Don Anding, bulong niya, ang kanyang tinig ay malambing sa pagitan ng mga dahon na gumagalaw sa hangin. Ang dami na po, nating natulungan. Ang iyong pangarap, ang iyong pamana ay nagbibigay na po ng liwanag sa maraming buhay. Nakikita ko po ang ngiti ng mga bata at naaalala ko ang ngiti mo nang huli tayong magkausap. Hindi ko po kailanman kinalimutan ng pangako ko sa iyo. Hindi niya kailanman inisip na makahanap ng bagong ibig sa romatikong kahulugan ng salita. Ang kanyang buhay ay nakatuon na sa Kuugadis Foundation. Pagamat maraming lalaki ang nagtatangka, at ang kanyang kagandahan at kabaitan ay hindi nagbabago, ang puso ni Ligaya ay tila na puno na ng isang mas malalim at mas malawak na uri ng pagmamahal, ang pagmamahal para sa sangkatauhan, para sa pagbabago, at para sa alaala ni Don Anding. Ang kanyang pagiging simple ay nanatili, ang kanyang mga paa ay matatag na nakalapat sa lupa.
Ngulit ang kanyang pananaw ay lumawak na. Ang kanyang kaluluwa ay mas malaya. Samantala, ang kapalaran ni Marco Vergara ay nagpatunay sa lumang kasabihan na ang kasakiman ay walang magandang kahihinatnan. Matapos ang kanyang pagtatalo sa korte at ang paglantad ng kanyang mga plano sa publiko, ang kanyang reputasyon ay gumuho. Ang mga kaso ng panluloko sa negosyo na dating naitago niya ay muling lumabas. Nawala ang kanyang pwesto sa kumpanya ng pamilya at ang karangyaan na dating pinagsisikapan niyang maangkin ay naglaho na parang bula. Hindi siya nakahanap ng bagong trabaho at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mundo ng negosyo. Ang kanyang buhay ay naging madilim at puno ng pagsisisi, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang galit at pagkabigo. Minsan, nakita siya ni Ligaya sa isang balita payat, walang kislat sa mga mata, at halos hindi na makilala. Nagpakita ito ng isang malinaw na kaibahan sa kanya, na ngayon ay nabubuhay ng puno ng layunin. Isang umaga, sa muling pagbisita ni Ligaya, sa paaralang Don Alejandro Vergara, tumayo siya sa gitna ng playground. Pinagmamasdan ang mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang kanilang mga tawa ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang ilang bata ay tumakbo papalapit sa kanya, yumakap sa kanyang binti, at nagkwento ng kanilang mga aral. Yumuko si Ligaya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hinaplos niya ang ulo ng isang batang babae na may ngiting singkinang ng araw. Tumingala siya sa bagong gawang gusali ng paaralan. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng maliliwanag na kulay. Ang mga silid, aralan ay puno ng kaalaman. Nakaramdam siya ng isang mainit na agos ng pagmamahal at kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Don Anding ay hindi nawala. Nagbago lamang ito ng anyo. Ito ay naging isang nakikitang lakas na nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa bawat tawa ng bata, sa bawat pagbabagong naglaganap sa komunidad, naramdaman niya ang presensya ni Don Anding, ang kanyang ngiti, ang kanyang pagtitiwala. Hindi ito isang pagtatapos ng pag-ibig, kundi isang simula ng isang pangkaraniwang pamana na nagpapatuloy sa pagbibigay. Habang naglalakad siya papalayo, ang araw ay sumisikat na ng buo sa ibabaw ng mga burol ng Batangas. Ang mga kulay nito ay naghalo sa kalangitan mula sa ginintuang dilaw hanggang sa malalim na kahel na nagbibigay ng liwanag sa buong tanawin. Ang bukang liwayway na ito ay hindi lamang tanda ng pagsikat ng bagong araw, kundi simbolo rin ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng isang walang hanggang diwa ng pagbibigay na magpapatuloy sa loob ng maraming henerasyon. Si Ligaya, na ang pangalan ay nangangahulugang kagalakan, ay tunay niyang naghatid ng kagalakan at liwanag sa buhay ng marami, gaya ng naging liwanag niya sa huling bahagi ng buhay ni Don Anding. Ang kanilang kwento, isang mangtubning mine, ay nagwakas na. Ngunit ang liwanag na iniwan nito ay mananatili kailanman.